Ang dami na pong lumalabas na mga balita dahil ho dito sa controversial na trabaho ng Senado na hindi nila ginagawa o ayaw gawin. Ang isa na naman ho sa pumutok ngayong balita, Sara Escudero sa 2028. Anong ibig sabihin no? Ha? Yung ba yung dahilan kung bakit pa-dribble-dribble, pa-delay ng pa-delay ang impeachment? Ayan po yung lumalabas ngayon. Totoo ba ito? Nagtatanong lang tayo. Sara Escudero for 2028. Kung yan ang dahilan, aba, malayo yan sa obligasyon at sinasabi ng saligang batas na ang Senado sa pangunguna ng Senate President ay dapat gawin ang trabaho. Pero kung dahil sa politika, dahil sa posibleng tandem o posibleng pagsasama sa next election, abay malayo yan sa sinumpaang tungkulin sa ilalim ng saligang batas. Kaya nagtatanong lang po ang channel na ito at ang inyong lingkod dito sa Mike Abby Opinions. Kung totoo ito, aminin nyo. Kung hindi, sabihin din ninyo. Dahil mahalaga yan. Okay? Sunod na ating pag-usapan. Isa pa ito. Bakit sinisisi na naman, paulit-ulit na sinisisi ni Senador Escudero ang Kamara, ang Kongreso? Doon daw nagtagal ang impeachment. Huwag daw silang sisihin kung bakit matagal sa kanila at hindi pa nagkakaroon ng trial. Sobrang nakalimutan ni Escudero o hindi niya alam. Pero imposibleng hindi niya alam dahil abogado siya. Alam niya ang proseso. Dati siyang congressman, bago siya naging senador. Ganito po yan Mr. Escudero, Mr. Senate President. Sa Kongreso may proseso. Kahit sino pwede mag-file ng impeachment complaint para endorso ng congressman. At kung merong mga ipinail na ganyang kaso, yan ay i-refer sa Speaker of the House, Committee on Rules, papunta sa Committee on Justice kung kinakailangan para alamin kung tama ang proseso ng pagpapile. At kung makukuha naman ng enough number ng complainant at endorsement o ng endorsement ng mga congressman, sapat na yan para i-transfer sa Senado. Ibig sabihin, may proseso sa Kongreso bago nila dalhin ang article of impeachment sa Senado. Kaya medyo matagal talaga sa Kongreso. Pero sa ilalim ng batas, basta nadala at na-forward ng Kongreso ang article of impeachment, kaagad-agad dapat inaaksyonan ng Senado. February 5 pa ho nakarating sa Senado ang article of impeachment So mula noon wala silang ginawa na aksyon para i-trial. So bakit sisisihin ni Escudero? Mabagal ang Kongreso. Ang Kongreso hindi mabagal, mabilis nga yung ginawa nila Dahil pagkatapos nilang makatanggap ng article of impeachment, inarchive yung tatlong nagreklamo galing sa civil society, marginalized sector, mga abogado at professional group. Ang Kongreso, mga congressman gumawa ng sarili na complainant, bilang complainant, tapos inendorso ng 200 plus ng mga congressman, kaya mabilis na transfer. Ganun na nangyari, proseso. Sa Senado, sa oras na matanggap niyo ang article of impeachment, ang proseso dyan, ang sunod dyan, hearing na, trial na. So, hindi totoong sa Kongreso nagtagal. Sa Senado nagtagal, kasi 4 na buwan na, ayaw pang simulan. Samantalang ang nakalagay doon, kaagad-agad. Iba ang interpretation ng ilang senador, lead by Senate President, kaysa doon sa sinasabi ng batas. Kaya marami ng galit, marami ng wala ng gana, marami mga Pilipinong asar na dito sa Senado. Kasi sinasabi ni Escudero kahit ngayon sa mga interview, late daw nadala sa kanila. Recess na sila noong February 5 nadalhin. Kung tutuusin, hindi late. Wala pang alas 5 yung article of impeachment, nandun na ho sa Senado. Nagmamadali nga Secretary General Velasco na ihabol yung before 5 o'clock. Kaya matapos aproban sa Kongreso yung article of impeachment, dinala kaagad before 5 o'clock sa Senado. So nakahabol Hindi lang talaga hinarap. Hindi kaagad-agad inaksyonan. Tapos inabot ng recess ng 3 buwan. Ngayon nag-resume na. Ang katwiran na ito na naman. Late dinala niyo sa amin. Late kayo. Kaya hindi kami ang late. Kayo mabagal, hindi kami. Yan pa rin ang sinasabi ni Escudero. Paulit-ulit ang depensang mali. Paulit-ulit ang paghahanap ng butas para masisi ang Kamara. Pero yung kanilang trabaho, na nandyan na yung trabaho nila, nandyan na yung ebidensya, ayaw pa rin lang gawin. Ibang klase talaga Huwag kayong magsawa. Talaga hong ibang klase itong senador na ito at ang Senado ngayon. Nako, kung totoo po yung balita na yan, edi eto na, parang may kumukumpirma na meron po talagang maitim na kapangyarihan doon po sa Senado na pumipigil po sa impeachment para hindi matuloy, para po hindi masibak sa pwesto si Sara Duterte. Kung totoo po yung agam-agam na yan at mga balita na yan patungkol sa pagkandidato ni Sara at ni Escudero sa 2028, magtatandem sila,
Nako. Nakakapagsisi po ang pagboto ko kaya Chis Escudero noong 2022 kasi kung hindi nga ako nagkakamali, ang aking number 1 na senador ay si Escudero, number 2 si Tulfo noong 2022. Kung ganyan po na makikita natin na si Escudero ay kumikiling sa mga kriminal, sa mga gumagawa po ng pagnanakaw sa kaban ng bayan, hindi po iba po ang ating paniniwala at iba na po ang ating kumbaga nalilihis. Kaya natin nagustuhan si Escudero dahil nga po ito ay matalino, magaling, independent at may sariling kumbaga yung iba yung kanyang iba yung kanyang type of leadership bilang isang public servant. Kumbaga mataasan level dahil bukod nga sa abogado malawak po ang kanyang experience, 'di ba? Itong Bicolanong senador na ito. Pero kung ganyan po, nako, parang mapapaisip tayo, bakit ba natin 'to sinuportahan noong 2022? Kaya pala sa mga interview sinasabi ni Escudero, nagtagal doon sa sa Kongreso tapos ngayon mamadaliin nyo kami. Diba? Parang ganun yung punto ni Escudero. Meron pang isa na interview. Magrarally daw yung mga kongresista. Dahil nga hindi po ina-actionan ng Senado ang impeachment trial. Sabi, pwede rin ba ako mag-rally sa kanila? Pwede ko rin ba silang i-rally dahil sa kanilang pagpatenga daw ng 4 na buwan doon sa Kongreso ng impeachment complaint. Nako, ayan na, naloko na. Kandaleche-leche na. Sunod na ating pag-usapan, nasisira na, sirang-sira na ang kredibilidad, pagkatao at institusyon ng mataas na kapulungan sa taong bayan. Dahil nga po sa tagal ng galaw kapag interest ng bayan ang pinag-uusapan. Pero pag interest lamang nila, mabilis silang gumalaw. Yung mga ibang proposed bill, although trabaho nila yon, kailangan din ng bayan, mabilis nilang aksyonan pag gusto nila. Pero yun yung trabaho tungkol sa article of impeachment at betrayal of public trust na kinakaharap ni Vice President, hindi nila talaga inuna. Pinatagal-tagal pa. So, hindi po ito kasalanan ng Malacanang, hindi kasalanan ng Kongreso, kaya nagagalit ang taong bayan ay dahil sa bagal ng mga senador. Hindi naman lahat. Hindi pwedeng sisihin ng Malacanang dito dahil hindi na trabaho ng Malacanang ang proseso ng impeachment. Okay? Yan ay nasa Kongreso at Senado na matagal lang nasa Senado. Bakit hindi nila gawin ng trial? Bakit ayaw nila? Sino ba ang kanilang kinatatakutan? Nabubuo tuloy sa isipan ng taong bayan na pro-Duterte ang mga senador. Dalawang issue ang nangyayari. Natatakot sila, may utang na loob sila, o talagang maka-Duterte sila. Paano yung ebidensya? Paano po yung complainant? Paano yung pera ng mamamayang Pilipino? Muli kong pinapalaala, congressman, senador ay elected ng mamamayang Pilipino. Ang taong bayan ang complainant, taong bayan ang dapat maging judge, taong bayan ang dapat sundin ng mga senator judge kung ano ang dapat gawin. Mag-trial para makita at maramdaman ang proseso. Pero kung ayaw mag-trial, pinagtatakpan, dinidelay at kung ano-ano pa, nagiging masama, kaya nga nasisira at sirana sa taong bayan ng ating Senado. Nadadama yung ibang senador na matino. Hindi lahat ng senador ayaw ng trial. May mga senador na gusto nang magkaroon ng trial dahil kanilang obligasyon talaga yun. Pero dahil iba ang style ng leadership nila under Senator Francis Chis Escudero Bicolano, kaya ho nagkakaganito. Nagdidebate na ang mga abogado, nagdidebate na ang mamamayang Pilipino, nakakanya-kanya na po ng galit at pagdududa ang mamamayang Pilipino. Pero nananatiling paninisi pa rin ang ginagawa ng Senado, ng Senate President sa mga mambabatas. Laging gumagawa ng paraan para manisi at palabasin sila walang pagkukulang. Grabe kayo. Puno na ang salok. Pikon na po ang mamamayang nagpapasweldo sa inyo. Saan kayo kumukuha ng lakas ng loob? Bakit nyo nagagawa yan? Nagtatanong lang po. Sabi nga ni Senator Franklin Drilon, dating senador, maaaring magkaroon daw po ng krisis kung sakali na hindi daw po matuloy ang impeachment trial. Kasi po, sa totoo lang, napakarami po ng ating mga kababayan ang nag-aabang sa trial
na ito. Ito ang inaabangan ng mga Pilipino ngayon, ang makita, malaman ng katotohanan sa nangyari po sa napakalaking pera ng bayan. 612 million. May 125 million pa po na na pera na hindi rin po maipaliwanag. So ito po ang ating talagang kailangang abangan. Ito po ang talagang kailangan na masagot ng ating Vice Presidente. Kasi nga po, syempre, buti sana kung 100,000 lang yung nawawala, baka pwede pa nating patawarin. Sige, salary deduction nyo na lang yan. Baka nagkamali lang ng gastos. Pero yung ganyan na milyon, daang milyon, ang hinahanap natin, ang hindi maipaliwanag ng Vice Presidente, Senator Chis Escudero, baka ito po yung maging simula ng mas malawak na na panawagan ng transparency at ng accountability. Baka ito po ang maging simula ng tinatawag na EDSA 3. Kasi magagalit ang mga kababayan natin, magagalit ang mga Pilipino niyan. Hindi po biro yung perang hinahanap. Diba? Kasi kung hindi naman guilty si Sara Duterte, di ba? Gano'n lang yung sabihin niya kung saan niya ginastos. Sumagot siya doon sa hearing sa Kongreso. Tapos sinabi niya kung saan niya dinala yung pera o sino yung may-ari ng safe house na nagkakahalaga ng gano'n na 100,000 sang gabi. 1 million for 9 days. Mga ganong halaga, di sana wala nang impeachment trial. Kaya lang nagmalaki si Sara Duterte, nagmayabang, nagmatapang, at ayaw na nasisita. Dahil nga po doon sa Davao, hindi naman po sila nasisita kung paano nila ginagamit ang pondo ng taong bayan. Doon sa Davao, yung intelligence funds nila, wala pong kumikibo doon kung paano po nilulustay. Ngayon, meron pong nakasilip, merong nakakita, questionable. Ang pera po, ang budget ng DepEd, nilalagay lang sa duffel bag, dinadala ng isang general at pinapamudmud. Merong nagpapakalat ng sobre na may lamang pera. Diba? So, paano pa mapapaliwanag yan? Paano pa masasagot ang katanungan ng taong bayan kung hindi matutuloy ang impeachment, or kung matuloy man, ay hindi po magiging patas dahil nga bias ang ating Senate President. Ayoko pang magsisi sa punto na ito, sa aking pagboto kay Chis Escudero bilang senador. Kapag ito yung nangyaring totoo talaga, nakipagtandem si Sara Duterte kay Escudero pagdating po ng 2028 election, doon na ako makakaramdam talaga ng pagsisisi na ang aking napakatagal na hinahangad na maging presidente ng Pilipinas dahil po sa kanyang angking galing, magiging tuta lang pala ng mga Duterte. Nako, napakapangit po. Kasi nung dati may bulong-bulungan na yan, kakandidato siyang presidente. Noon nung sikat na sikat si Escudero. Kaya lang hindi natuloy. Ewan ko kung ang issue ba nun, nag-giveaway ba siya kay Miriam Defensor o kung kanino siya nag-giveaway, hindi siya kumandidato. Kaya po ngayon, kung mangyayari yan, nako, ibig sabihin pala yung aking matagal nang hinahangaang senador, kongresista, kampi pala sa kriminal, kampi sa mga magnanakaw, at yun po ay isang malungkot na pangyayari sa buhay ko dahil ako po'y sumuporta sa ganyan tao. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Mama chup chup, love you, God bless us all Pilipinas. God first, salamat po.